Magandang araw! Tatalakayin natin ngayon ang wastong baybay, spelling sa Pilipino at tamang gamit nito sa pagsulat. Handa na ba kayo? Ang pagsulat ay nangangailangan ng komprehensibong kakayahang naglalaman ng wastong gamit, talasalitaan, pagbuo ng kaisipan, retorika at iba pang elemento ayon kay Shing at Jean. Kaya magpo-focus tayo ngayon sa tamang gamit ng salita. Ayon sa Filipino Mirror, mahalagang maintindihan ng mambabasa ang author o manunulat, kaya importante ang wastong spelling, tamang gamit ng salita at gramatika sa pagsulat. Nakatutulong ito upang magkaroon tayo ng standardisasyon sa ating wikang pambansa. Nakakamit ng wika ang standardisasyon sa pamamagitan ng paggamit ng tiyak na mga salita sa tiyak na disiplina o larangan. At para magkaroon tayo ng isang tuntunin, nilikha ng Komisyon ng Wikang Filipino ang manual sa masinop na pagsulat na magsisilbing gabay para rito. Ang tuntunin sa paggamit ng wastong baybay ng mga salita sa pagsulat ay tinatawag na ortografiya. Sa kasalukuyan, mahalagang alam natin na ang alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 letra. Kasama na rito ang 8 dagdag o hiram na titik o letra gaya ng C, F, J, N, Q, V, X at Z. Umpisahan natin kung alin ba ang tamang gamitin sa mga sumusunod na salita, kung magsisimula ba sa ES o IS. Siyempre, depende yan kung papaano mo bigkasin, kung pa-Kastila ba o pa-Ingles. Kung binibigkas mo ito ng pa-Kastila, gaya ng estudyante, eskwela, espesyal, estilo, eskandalo, estasyon, ang tamang gamitin ay ES. Samantala, kapag binibigkas mo ito ng pa-Ingles, school, standard, scholar, style, scout, score, ano ang tamang gamitin? Yan, IS. Sa salitang ito, alin ang tamang gamitin? Komperensya o titik U o letrang U, komperensya. Ang tamang gamitin ay yung komperensya, yung U. Ayan, pansinin. Ayan, nagbago yung sinundang salita. Yung nagbago yung sa Kastila kasi, konferensya, C-O-N. Nung naging Filipino, naging K-U-M. Ayan, nagbago yung O tsaka yung M sa Pilipino. Batay na rin dun sa sinundang salita, yung letter P o B. Kung P o B ang sinusundang salita, yung N nagiging M. Ayan. Ilang pang katulad na salita nito ay konbensyon, convention sa Kastila, confortable sa Kastila, conforme sa Kastila. Ayan, sa mga inuulit na salita, alin ang tamang gamitin? Ano-ano? You? O ano-ano? O. Sino-sino? You? Sino-sino? O. Taon-taon? And you? Taon-taon? O taon-taon? Patong-patong? O patong-patong? Tulong-tulong? O tulong-tulong? Alin ang tamang gamitin? Ayan. Siyempre, yung parehas o kahit na inulit. Ano-ano, sino-sino, taon-taon, patong-patong, tulong-tulong. Ang paliwanag dyan,
Pag binibigkas naman natin yan, hindi naman ano-ano, sino-sino, taon-taon, patong-patong, tulong-tulong. Kundi, ano-ano, sino-sino, taon-taon, patong-patong, at tulong-tulong. Yan. Kaya, yon ang tamang gamitin. Ayan. Dito tayo madalas magkamali. Alin ang tama? Halo-halo, H-A-L-U, H-A-L-O, o H-A-L-O, gitling, H-A-L-O. Isipin mo nga. Siyempre, depende yan sa gamit. Parehong tama. Pero kung ang halo-halo na tinutukoy mo ay yung pagkain pampalamig na may iba't ibang sangkap, ang tamang spelling o bye-bye ay H-A-L-U-H-A-L-O. Yan. Tandaan yan, ha. Samantala, kapag tumutukoy sa katangian, halimbawa pinagsama-sama mga bagay, halo-halo na yan. Ang tamang spelling na gamitin ay H-A-L-O, gitling, H-A-L-O. Ayan, ganun din sa salitang salo-salo at salo-salo. Yung salo-salo, ano yun? Kainan, piging. Alin ang tamang gamitin? Kabuoan o kabuuan? Dalawang U. O, U-O. Ang tama ay ang kabuoan. Bakit? Siyempre, babatay tayo sa salitang ugat. Ano ba yung salitang ugat? Buo. Ayan. Alin ang tamang gamitin? Madami o marami? Ayan. Ang salitang ugat nito ay dami. Nung nilapian natin ng ma, napaligiran na ng dalawang patinig yung D. Ayan. Kaya pag isinulat muli yung dami, napaligiran, nilagyan ng unlaping ma, magiging marami. Pero bakit narinig natin sa iba yung madami? Sa komunikatibong lapit, tama naman yung madami. Halimbawa, sa pakikipag-usap, kolokyal. Diba? Pero sa pagsulat, kailangan ang gagamitin natin ay marami. Ayun, ganun din sa mga salitang katulad ng marunong, mula sa salitang ugat na dunong, at marumi mula sa salitang ugat na madumi. Ayan. Ang nagiging R na yung D kapag napaliligiran na ng dalawang patinig. Ibang kaso naman sa maramdamin at saka madamdamin. Magkaibang salita yan. Merong salita talaga na maramdamin, meron talagang salita na madamdamin. Maramdamin, ibig sabihin tumutukol sa isang tao na yung kanyang emosyon. Nagiging maramdamin siya kapag halimbawa nasasabihan. Samantala, madamdamin, halimbawa nanonood ka ng pelikula o palabas, punong-puno ng emosyon yung pinanonood mo. Talaga namang madamdamin. O yung halimbawa bumibigkas ka ng tula, binibigyan mo ng matinding emosyon yung iyong pagbabasa o pagbigkas. Yan, nagiging madamdamin ka. Gamit ng din at rin, daw at raw. Magsimula tayo sa din, rin. Alin ang tama? Masaya pa rin o masaya pa din? Ang tama ay masaya pa rin. Ang sinusundan salita ng rin ay nagsisimula sa patinig. Kaya ito ang tamang gamitin. Samantala, kapag ang sinusundan salita ay katinig, ang tamang gamitin ay din. Ganoon din sa mga salita na nagtatapos sa malapatinig. Kagaya nito, pantay din o pantay rin? Alin ang tama? Pantay rin. So, rin ang gagamitin kapag
nagtatapos din sa W at saka Y. Pero kapag nagtatapos sa pantig na rare, ri, ro, ru, alin ang tamang gamitin? Halimbawa, maglalaro din o maglalaro rin. Parang mahirap bigkasin yung maglalaro rin, di ba? Kaya ang tamang gamitin ay maglalaro din. Ganoon din sa daw, raw. Halimbawa, kukuha ka raw, kukuha ka daw. Alin ang tama? Ayan, syempre kukuha ka raw. Yung sinusundang salita, magtatapos sa patinig, yung ka. Kaya raw ang tamang gamitin. Ganon din sa daw, itapon daw ang tamang gamitin. Nagtatapos sa patinig. Ganon din sa kung malapatinig, anong tama? Hintay daw, hintay raw. Hintay raw. Kaya lang kapag nagtatapos sa pantig na rareriro o kagaya dito, aaraw daw o aaraw raw. Parang hirap bigkasin ng aaraw raw. Ayan, mas angkop gamitin ang aaraw daw. Gamit ng nang at nang. Minsan nalilito tayo dito, di ba? Alin ba gagamitin ko sa pagsulat? Maliit na nang o malaking nang? Mas maganda, tandaan na lang natin kung saan ginagamit yung mahabang nang. At eto yon. Yan, 4 lang. Pinagsama-sama ko yung iba para madaling tandaan. Una, nagsasaad ng panahon. Ayan, pinag-uugnay natin yung panahon. O, iniuugnay natin yung panahon yung sa pangungusap. Halimbawa, tanghali na nang dumating ang aking kaibigan. Pangalawa, pag-ugnay sa mga sugnay na katumbas ng upang at saka para. Ayan, dalhin mo nga rito ang chicharon ng makainan natin. Pangatlo, pag-ugnay sa pang-abay. Ayan, tumakbo ng mabilis. Paano tumakbo? Ayan, mabilis. Diba? Nagsasaad ng paraan. Ayan, lumagpas ng sobra. Wala nang natira, wala nang matitira. Yan sa mga pang-aabay. Susunod, pang-angkop sa inuulit na salitang pandiwa. Yan, yung lakad, nagsasaad ng kilos, lakad ng lakad, kinain ng kinain. Ayan, maliban dyan, ang gamit na ay maliit o maikling nang. Yan, sa gitling naman, pangkaraniwang nagkakamali rin dito mga mag-aaral. Yan, kailan ginagamit ang gitling? Yan, sa mga salitang inuulit. Gaya-gaya, ano-ano, minu-minuto, kapana-panabik. Ayan, inuulit na ang salitang ugat ay umiiral. O may kahulugan. Okay, pangalawa, paghiwalayin ang pantig na nagtatapos sa katinig at nagsisimula sa patinig, katulad ng pag-aaral, pang-abuloy, mag-aaral, mang-aagaw. Ano pa sa mga unlapi na ginagamitan ng pa, taga, tsaka maka. Ayan, pamakati sa kapapunta, pamakati. Pero kapag tiyak na lugar, taga Caloocan, taga saan ka? Taga Caloocan. Yan, maka Filipino. Pero kapag hindi tiyak yung sinusundang salita, lungsod, bayan, wala nang gitling yun, dire-diretso na, diba? Pabayan, taga lungsod. Unlaping ika at saka alas. Pag ika, tatandaan natin kapag bilang yung sinusundan bilang o numero, may gitling yung ika. Pero pag salita na bilang, hindi. Walang gitling yun.
Sa alas dos, bilang man o salita, may gitling. Alas dos. Yan, kagaya na makikita nyo sa halimbawa. Yan, ano pa sa salitang de, yung de na nasasaad ng paraan. Tapos yung di, kapag dinugtungan mo na ng salita, nagiging idiomatiko na, di ba? Halimbawa sa de bote, de makina, de suse, de lata, de color. Ayan. Samantala sa di kalayuan, di kagandahan, di kilala, di mahulugang karayom, o di mahugot-hugot. Halimbawa, pwede rin yan sa mga salitang Ingles kapag sasalin mo sa Pilipino. Halimbawa, unknown, kapag sasalin mo sa Pilipino, di kilala. So, isang salita lang parehas, di ba? Alin ang tama? Alin ang tamang gamitin? Gamo-gamo, walang gitling, o gamo-gamo, may gitling. Kasi kanina sabi natin yung inuulit na salita, dapat O, di ba? Hindi U. Ayan, ang tama ay gamo-gamo. Hindi natin pwedeng lagyan ng gitling ang salita o ang isang salita na walang kahulugan. Halimbawa, wala namang salitang gamo sa Pilipino. Pero merong buong salita, gamo-gamo. Diba, isang insekto yon. Dito naman, susunod na salita. Iba't iba, may gitling o wala? Alin ang tamang gamitin? Siyempre, yung walang gitling. Yan, tatandaan natin yan lagi, ha? Kasi yung iba't iba, meron na siyang kudlit. Meron na itong kudlit, eh. Diba? Ang ibig sabihin niya ay iba at iba. Pinaiksi. O pinaikli lang yung salita. At hindi maaaring lagyan ng gitling. Susunod, yung salitang guni-guni. Yung alin ang tama? Yung may gitling o walang gitling? Oo. Yung may gitling kasi merong salitang guni. Yan. Ibig sabihin, isip. Tagabayan, may gitling. O, tagabayan, walang gitling. Nabanggit na natin yung kanina. Yan, dapat walang gitling. May gitling lang kapag tiyak na lugar. Taga Caloocan, taga Malabon, taga Makati, at iba pa. Ika-anim, may gitling o ika-anim, walang gitling. Sinabi na rin natin yung kanina. Ayan, dapat walang gitling. May gitling lang kapag bilang yung gagamitin mo. Bawa ika-anim. Ika, gitling, tapos yung bilang na 6 o 6. Ang kudlit naman, ginagamit yan kapag tinatanggal o nagbabawas ka ng titik o letra. Pangkaraniwan yan, madalas nagagamit kapag susulat ka ng tula. Diba? Kasi may mga tulang tradisyonal na may tiyak na bilang sa bawat pantig. At teknik yan sa pagsulat ng tula na traditional o may tiyak na bilang, magbabawas ka, lalagyan mo ng kudlit. Pero sa pagsulat naman, pwede mo rin namang gamitan o bawasan yung salita. Basta sa kabuuan ng yung sinulat, consistent ka. Ibig sabihin, pare-parehas yung ginagamit mo. Hindi maaring sa iba, ayan, ginamit mo sa ibang pangungusap, sa atin, tapos sa iba sa atin. Kailangan consistent o pare-parehas yung gagamitin. Iba pa, sa iyo, sayo, bakit, ba't, naang, nang, at hindi, di. Yan, kapag susulat tayo tapos gagamitin natin yung mga salita. Yan, mga salitang ito, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, Sabado, Linggo, tumutukoy sa araw. Kailangan nasa malaking titik. Ganon din yun sa buwan. Hunyo, Hulyo, Enero. Yan, kailangan malaking titik. O alin dito ang mas tama sa pangungusap? Yung 3 ang kinuha niyang lapis. Parehas naman yung sinasabi. Yan, kaya lang doon sa pangungusap na ito, nauuna yung bilang. O ang kinuha niyang lapis ay 3. Siyempre,
Ayan. Hindi tayo pwedeng sumulat na nagsisimula sa bilang. Saka may pagkakataon din, di ba susulat ka, sisimulan mo sa at. Ayan. Hindi rin pwede yun. Hindi rin maaari yun. Tanggalin mo na yung at. Ayan, sa pagsulat ng pangalan, yan, yung ibang pangalan merong de, may dela, may delos. Yan, paano natin dapat sinusulat? Yung nasa kaliwa na maliit ang de o yung nasa kanan na malaki ang de. Yan, ang tama ay yung nasa kaliwa, yung may check, maliit ang de. Pero halimbawa, de Guzman, gagamitin mo sa simula ng pangungusap. Siyempre, simula ng pangungusap, yung kailangan malaking titik o malaking letra. Alin ang tamang gamitin? Diyos na may malaking titik o letra o Diyos na may maliit na titik o letra. Okay, tatandaan, lagi yung may malaking letra. Yan, kapag halimbawa gamitin mo pangalan ng propeta o mga bathala, kailangan laging malaking titik o letra. Jesus, Buddha, Allah at iba pa. Ayan. Barong Tagalog, maliit yung T dun sa Tagalog, yung titik T o letrang T. O Barong Tagalog, malaking Tagalog sa T. Alin ang tamang gamitin? Ang tama ay yung may maliit na T. Ayan. Siyempre, kapag nasyonalidad na yung tinutukoy, kailangan malaking titik ang gagamitin. Halimbawa, wikang Pilipino o wikang Filipino. Diba? Maka-Filipino. Ayan. Kailangan yung Filipino doon, malaking titik F. Pero sa kasong ito, kapag ginamit sa damit o pagkain, ginagamit o sinasama sa pagkain saka sa damit o tumutukoy sa pagkain o damit, ang gagamitin ay maliit na titik. Diba? Ang ilang halimbawa pa nito, sukang Iloco, yan, maliit na titik. Yan, longganisang Digan. Yan, yung Puto Kalasyaw. Yung Kalasyaw dun sa Puto, di ba lugar yun? So, maliit na titik lang yung letter C. Ayan, kamusta o kumusta? Yan, lagi natatandaan yung kumusta. Yung pinagmulang salita nito sa Kastila. Como esta. Kaya ang tamang gamitin ay kumusta. Yung mga salitang na naman, pa rin, na lang, palang, yan, laging magkakaiba yan. Kailangan magkahiwalay. Okay? Meron o mayroon. Pwede naman gamitin yung meron. Pero sa mga kolokyal na pakikipag-usap o pakikipag-komunikasyon, kumbaga sa komunikatibong lapit, tama naman yung meron. Pero sa pagsulat, kinakailangan meron tayong standard. Kaya ang tamang gamitin ay mayroon. Natutuhan o natutunan? Alin ang tamang gamitin? Spelling sa pagsulat. Yan, natutuhan. Bakit? Ano ang salitang ugat? Tuto. Diba? Yung pagbigkas ng tuto sa dulo, pasutsot, H, hindi impit. Ayan. Kaya kapag kanilapian natin ng an, nagiging han, natutuhan. Diba? Pag binigkas natin tuto, tuloy-tuloy yung pagdaloy ng hangin. Ibig sabihin, yung nabibigkas natin parang H, natuto. Ayan. Kaya nung nilapian natin, natutuhan. Ayan. Alin ang gagamitin natin?
pwedeng yung buong salita na ganoon, pero pag paiikliin natin ganon, kailangan may kudlit. Yung ganon pwede naman sa mga kolokwyal o pag nakikipag-usap ka lang, ganon, komunikatibong paraan para maintindihan ka, di ba? Maiintindihan naman. Pero sa formal na pagsulat, yan, mahalaga na gamitin natin kung ano yung tama. Ayan, maraming salamat. Sana'y marami kayong natutuhan sa ating tinalakay.